Tayo po lahat ay tumayo at palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay po ni Pastor X.M. Javier. Bago tayo pumupo ay sabay-sabay po natin basahin ang salita ng ating Panginoon. Nakita ho natin yung ating nasa teksto, ang tunay na panalangin ng isang Kristiyano. Yan po yung topic natin sa buwan ito at ating pagbuli-bulayan po ang mga salitang yan. At ating muna pong praise God. Yun po yung tema, no? Yung tema. At ang ating teksto po ay nasa Mateo 6, verse 5 and 8, no? At magandang araw po mga kapatid sa Panginoon. Yan. Sabay-sabay po natin babasahin. Sige po. 1, 2, 3. Kapag nilalangin tayo, huwag kayong lumulan sa mga pagmumali. Mahilig sila manlalangin nakatayo sa mga sinagoga, mga po upang makita ng mga tao. Tandaan nyo, tinanggap na nila ang mga gantimpala. 6. Ngunit kapag nanalangin ka, mas kapal sa iyong silid at sa sarong pinto, sa kapanalangin sa iyong mga na hindi mo nakikita, at ang iyong mga nakakita na ginagawa mo sa sarili mo ang nakabigay sa iyo ng gantimpala. 7. Sa panalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang katulungan, gaya ng ginagawa ng mga Israeli. Ang akala ay ang gasgas dahil ang kasawat sa kanilang sinasabi. 8. Huwag niyo silang tutulad. Alam na ng mga na nasa lahat ang inyong kailangan. Tawagan niyo ang humingi sa Kanya. Amen. Tayo po ay malalangin naman Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa oras nito. Dalahin ko sa lahat ng nandito, Panginoon. Kayo po ang mag-bless, Panginoon, sa bawat isa sa amin na narito, Panginoon, at dalahin ko na ang mga salita may maihayag, Panginoon, ng maayos at itago mo ako sa iyong likuran. Ikaw po ang makita ang iyong kaluwalhati at magsalita ka sa aming kalagitnaan ng may kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon. At kayo po, Panginoon, ang patuloy namin maitaas sa lugar na ito at ang iyong Banal na Espiritu ang manguna sa amin at kung matnubay sa amin ang magturo, Panginoon, ang bumabay sa amin, Panginoon. Dalahin ko na ang mga salita mo ay bigyan ng buhay, Panginoon, at ito po, Panginoon, ay aming maisagawa sa aming pamumuhay araw-araw, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay makakaupo na lahat. Magandang araw muli at magandang umaga po sa ating mga kapatid. Ngayon pag-uusapan po natin ang ating binasa na isang bagay na napakahalaga, ngunit kadalasan ay napapabayaan ng mga Kristiyano. No? Ito po yung panalangin, no? Ito yung panalangin at maraming Kristiyano ang maraming alam ang Biblia, marami silang sa ulong Biblia o kaya alam nila ang doktrina, marami silang alam sa debate ng Biblia, pero kulang sila sa panalangin. Kaya dito sa binasa po natin, meron po 4 na talatang iyan na makikita natin ang 4 na prinsipyo kung saan ang panalangin ay napaka-importante sa buhay ng isang Kristiyano. No? Sa unang-una po natin pag-aaralan, sa ating introduction, ang sabi diyan, ang totoo, walang revival kung walang panalangin. Walang spiritual na lakas kung walang panalangin. Walang tunay na relasyon sa Diyos kung wala din panalangin. No? Mga totoo yan na dapat natin malaman. At ang susunod po dyan ay ang panalangin ang lifeline ng Kristiyano. O kaya sabihin natin lifestyle ng Kristiyano. Kailangan meron ng panalangin ang buhay Kristiyano. Kung isang tao ay hindi nananalangin, para siyang isdang wala sa tubig.
No? Yung isda, sa nabubuhay? Sa tubig. Tanggalin mo siya sa tubig, mamamatay siya. Kung ang isang simbahan ay hindi nalalangin, ano nangyayari? Unti-unting nawawala yung spiritual na kapangyarihan. Maaring maraming activities, maraming ministry, pero kung walang panalangin, maaring walang lakas spiritual o mamamatay yung simbahan. No? Yan ang importante na dapat natin malaman. At sa ating unang-una, makita natin doon sa verse 5, sabi ko sa verse 5, ay ang panalangin ng pakitang tao. No? Meron na tayong binuwitan natin dyan. Huwag kayong tumulat sa mga mapagkunwari. Ano po ba ang ibig sabihin ng mapagkunwari? Ano ba yung ibig sabihin yan? Kasi doon sa verse niya, sabi, kapag kayo mananalangin, huwag kayong maging tulad ng mga mapagkunwari. Sa salitang mapagkunwari, sa salitang Greek, ang sabi po doon ay mula sa salitang Grego ay hypocrites. No, ibig sabihin, para siyang aktor sa stage, aktor sa mga palabas. Kasi ang sabi po ng ating Panginoon, may mga tao parang artista lang manalangin. Artista lang, ibig sabihin, nagdarasal sila hindi para kausapin ng Diyos, nagdarasal sila kundi para makita kumang ang tao sa Kanya. Yun ang sinasabi, artista lang, hypocrites, at nagdarasal sila para lang makita na magaling silang manalangin, magaling silang magdarasal. At yun po ang ayaw na ayaw ng ating Panginoon. Nung panahon kasi ng ating Panginoon Jesus, ang ginagawa po ng mga Pharisees ay sila po ay tulad ng mga Pharisees ay nananalangin sa madla. So, ibig sabihin, nananalangin sa mga pampublikong lugar para makita na maraming tao kung gaano sila kabanal, kung gaano sila maraming alam sa panalangin. Hindi naman po masama manalangin sa pampubliko, pero ang problema, yung motibo. Ano ba yung motibo? Ba't ka nananalangin sa pampubliko? Hindi mo masama yun. Pero, ang sabi diyan, kung ang iyong panalangin ay pakitang tao, yun po ay maling panalangin. No. Yan ang sinabi sa number 1. Kasi meron sinasabi diyan na may tatlong aral dyan sa Mateo 6.5. Ang sabi diyan, hindi para sa tao ang panalangin, para ito sa Diyos. No. Yan ay para sa Diyos. Ang panalangin ay communication sa Diyos, hindi sa audience. No? Kung ang layunin mo ay palakpakan ka ng tao para ikaw ay manalangin, nawawala yung tunay na diwa ng panalangin. No? At sabi nga sa Samuel, ang tao ay tumitingin sa panlabas na ayaw, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Ang tinitingin ng Diyos sa taong na nalalangin ay ang puso. Ang puso ko, tinitingnan niya. Kahit humanga ang tao sa panalangin mo, kung hindi naman tama ang puso mo, alam ng Diyos yun. Kung ano naman ang puso mo. No? At ang pangalawa, ang sabi diyan, gantimpala ng pakitang tao ay papuri ng tao. Papuri ay papuri ng tao. Ano yun? Ano sinasabi diyan? Ang sabi ni Jesus, tinanggap nila ang kanilang gantimpala doon sa verse. Anong gantimpala yung tinanggap nila? Pag ganun po ang panalangin nila, hindi yun pagpapala ng Diyos. Ibig sabihin, ang tinanggap nilang gantimpala ay mula sa tao, hindi mula sa Diyos. Ano yun? Uy, Brad, ang galing mo manalangin. O Brad, ang galing mo mag-pray. No? Sasabi mo, Brad, ang lalim mo mag-pray. Para ba sasabihin mo, Sister, ang banal mo naman. Yun po yun. Yun po yung mga gantimpala. Ibig sabihin, papuri ng tao, yun na yung reward mo. Yun na yung reward mo. Yung palakpakan ka ng tao sa galing mo at mahusay kang manalangin. Pero walang gantimpala mula sa Diyos. Papuri, reward ng tao sa'yo. Yung mga papuri ng tao. Pangatlo, sabi niya, ang tunay na panalangin ay ugnayan sa Diyos. Ugnayan ko sa Diyos. Yan po yan. Ano po yung ugnayan sa Diyos? Ang tunay na panalangin ay hindi po panlabas, hindi performance, hindi drama.
No? At ito ay tapat na nakikipag-ugnayan o nakikipag-usap ka sa Diyos. Yun ang tunay na panalangin. Kahit simple lang yung panalangin mo, kung galing naman sa puso, ay makikinig sa iyo ang Diyos. Amen? Sabi sa Jeremias, sabi diyan, hanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap na ako ng buong puso. Pag buong puso ang paghahanap mo, matatagpuan mo ang Panginoon. Yun po yan. Kasi, alam pa niyo yung mayroong dalawang lalaki na nanalangin sa loob ng simbahan? Yung una, malakas ang boses. Panginoon, salamat, hindi ako tulad ng ibang tao. Salamat, Panginoon, ako'y banal. Ako'y nag-aayuno. Ako'y nag-offering. Ako'y nagtatides. Ako'y nag-iikapo. At narinig ng lahat ang panalangin na yun. Pero yung pangalawa, sa likod noon, ay nanalangin din, pero nakayuko. At hindi maitingin yung kanyang sarili. Sabi niya sa kanyang sarili, Panginoon, mahabag ka po sa akin na taong makasalanan. Isang makasalanan. Ayon sa ating Panginoon, ang kanyang dinilig ay yung pangalawang nanalangin. No? Saan natin makikita yon? At saan natin makikita yon? Yung kwentong yon sa Lucas 18:9-14. Hindi ko na bubuksan dahil mahaba. Yung po ay example natin sa Pariseo at manliligaw ng Diyos. Ang dinilig ng Diyos ay hindi yung Pariseo, kundi ang dinilig ng Diyos ay yung manliligaw ng Diyos na humingi ng kahabagan sa Diyos. Yung po ang isang example natin sa panalangin, ang panalangin na pakitang tao. Ang panalangin na nakatuon sa tao, walang kapangyarihan yan. Tandaan po natin yan. Pero yung nananalangin ka na nakatuon sa Diyos, ang panalangin mo, may pagbabago ng buhay. Yan po yun. Sa pangalawa, ang panalangin sa lihim. No? Ang panalangin sa lihim. Diyan, ihanda mo rin yung alam dito. Dito makikita ho natin sa verse 6, no? Ginuhitan na natin ng puti. Ang sabi na, ang iyong amang nakakakitang ginawa mong lihim ang siyang nagbibigay sa iyo ng gantimpala. No, ano yung gantimpala? Sinabi na natin kanina yung gantimpala buhat sa tao. Ano yung tinuturo diyan? Ang sabi niya, itinuturo ng ating Panginoon sa verse na yan, ay yung tunay na panalangin ay may personal relasyon sa Diyos. Yan ang sinasabi niyan. Hindi ito palabas, hindi ito para makita ng tao, ito ay tahimik na nakikipag-usap sa Panginoon. Ang panalangin ng lihim. Ang Diyos ay hindi lang nakikinig sa panalangin, sa simbahan, sa pampubliko, nakikinig din siya sa panalangin na lihim, na tinatawag natin secret place.